Uy, 4 PM na pala. Uwian na. Pero bago umuwi, selfie muna. In 3, 2, 1. Uy! Dito pala ako sa bahay. Kalimutan ko, magbe-bake nga pala ako. Makapag-bake nga muna kasi mahaba-haba ang kwentuhan natin mamaya. So, bago simulan na aking kwento, gugutumin ko muna kayo sa aking pagbe-bake. Mukhang masarap itong binibake ko. So, kung gusto niyo ng recipe, comment down below at isi-send ko sa inyo ng bukal sa loob ko. So yun guys, kape muna tayo ngayong umaga. So ikikwento ko kung paano kami nag-start yung journey namin papuntang dito sa Canada. Ang kwentong to, nag-start sa isang strategic decision noong nasa Singapore pa kami. Sa Singapore kami nagpakasalan nagtrabaho. Ang plano, kumuha ng international experience. 5 years kaming nag-try sa express entry. Umasa na baka bumabang CRS points pero wala, ayaw pa din bumaba. Then nag-try din kami sa provincial nomination pero wala pa din. Ang tanging balik sa amin ay kulang pa ang points para dyan. So yan, after 2019, tumatanda na kami. So sabi na, paano na? Ano nang kailangan natin gawin? Parang pinapaikot-ikot lang tayo sa immigration. Kasi wala talagang nangyayari ng PR. Ang dami na naming tinakayan, dami na rin naming binayaran. Siyempre, kada application naman, may bayad yun. Bayad dito, bayad doon. Kailangan na natin ng radical change. At ang change na ito ay ang pagkuha ng student visa pathway. Sa panahon namin, mas madali siyang kuhanin. Disclaimer lang, alam ko, hindi ito madali ngayon, mga kabayan. Pero noon, ito ang tanging susi namin. Dahil kulang pa ang proof of funds namin para sa student visa application, dito pumasok ang mga bayani. Ang mga pamilya namin! Sila nagdagdag sa requirements at sa tulong nila, na-approve ako ng study visa. Supportive yung family ko sa dream ko na mag-Canada. Ganito nila ako kamahal. Buong family ko. So I'm truly grateful sa inyo. No words can explain. May isa pa kaming sinakripisyo. Hindi kami magbe-baby hanggat hindi kami tumatapak sa lupaing ito. Ito ang aming ultimate sacrifice bilang mag-asawa. Plan namin is wala muna kaming hindi muna kami magbe-baby kasi mahirap nga sa application. Hirap na nga kaming mag-asawa sa kaming application lang, much more kung meron pang anak. Baka maiwan pa, yun yung kinakatakot namin. Yun, nag-decide na kami, magkakaanak kami pag nasa Canada na. Marami nagtatanong kung bakit sa British Columbia. Kaya sasagutin ko na. Actually, 4 lang ang nagtatanong. Pero sige na nga, napili namin dito sa British Columbia, simple lang. Number 1, nandito ang kuya ko. And number 2, kuya ko kasi ay nandito. Hey guys! Awesome hike this morning. Happy Saturday. Kaya ang unang bahay na tinuloyan namin, ang bahay ni Kuya. Kami ang housemate ni Kuya Jojo at ni Ate Ana. Kaya Kuya Jojo at Ate Ana, maraming salamat talaga. Nagsabi sila na habang student ka, dito ka muna sa amin. Doon pa lang, nako, hindi nyo alam na kapag ang student dito sa Canada, ang kumakain talaga ng budget, maliban sa tuition, is yung renta ng bahay. Mahal talaga ang renta ng bahay, lalo na sa PC. So, laking pasasalamat ko talaga sa pagtanggap sa akin ni na kuya. So, yun, pagdating ko ng Canada at naka-settle na, ang sinunod naman namin yung application ni wife for family unification. So, hindi din siya madali. Panibagong application na naman. Ayun, to cut the story short, na-approve naman. Kasi, ulitin ko, noong time na yon madali pa. So, yan, after 4 months, siguro December, January, February, March, April. So, 4 months. April siya nakasunod dito sa Canada.
So yun yung journey namin dito sa Canada. Mahirap, risky din. Kailangan talagang umalis sa comfort zone kung gustong magbago ng buhay. So kayo pa tayo nagkukwentuhan dito sa labas, no? So nung pinifilm ko to is December, so malamig na rin dito sa Vancouver. Medyo malamig na. Nalamig na ako. Teka lang, change outfit. Yan, okay na, hindi na malamig. So ito na, bago ko makalimutan, shoutout muna tayo. So hindi ko kayo nakakalimutan. So shoutout kay Kuya Gerson Villarico. Puro R. So shoutout sa'yo, Kuya Gerson, kasi isa siya sa nag-inspire sa akin para mag-vlog dito sa Canada. Para i-share yung kwento namin. So ito nga pala yung channel niya. Support natin kahit na wala pa akong ganong subscriber. Please like and share. Please subscribe to my channel. So yun, support niyo yung channel niya. So maganda rin yung kwento niya dito sa Canada. Shoutout ko nga din pala si Christopher in Canada. So isa rin siyang vlogger dito sa Canada. Ito yung channel niya. Support niyo din siya. At isa pang vlogger. Isa rin siya sa may magandang kwento dito. Ito naman, si Kuya JDL. Support nyo siya. Okay din yung mga vlogs niya. So, shoutout sa inyo mga Filipino vloggers dito sa Canada na nag-subscribe sa channel ko. So, maraming salamat sa inyo. Shoutout ko din pala dun sa nag-first sa comment ko. So, binabanggit ko din dito sa vlog ko yung mga nagpo-first dun sa video ko. Pag first, automatic, shoutout kayo sa akin. Pero syempre, subscribe na din. So, shoutout ko lang kay Ralph Don Bernarte. So, shoutout sa inyo. Sa best friend ko, si Ralph Dominic Caluen. Shoutout sa inyo. Sa pinsan ko din, si Rolly Buko. I gotcha. Sabi ko sa iyo, shoutout din kita. Shoutout din kay Ate Julie. Thank you sa pag-support. Ako lang yung bagong YouTuber na isang video pa lang ang dami na agad sina-shoutout. Hindi, ibig sabihin nun talaga, yung mga nagso-support sa channel ko, hindi ko kayo nakakalimutan. So maraming salamat. Every video ko may shoutout portion tayo, no? Parang sponsor. Thanks to our sponsor. Ayun. Pero bago ko tapusin itong video na to, maraming salamat talaga din nga. Ito yung siguro yung time na papasalamat ako sa mga tumulong sa amin. Sa family ko, saka sa family ni wife. Maraming salamat sa inyo, mahal namin kayo. So maraming salamat talaga dahil kung hindi dahil sa inyo, sa mga support nyo, diba? Wala kami dito siguro. At sa mga international student ngayon dito sa Canada. Alam kong hindi madali maging international student dito. Lalo na ngayong time which is nagkakahigpitan. So, kapit lang, laban lang. Yung mga sacrifices nyo, magiging worthy ang lahat. Lalo na pag nakamit na yung pangarap natin, PR, di ba? Sa mga international student, di ba? Wishing you success. Pagpe-pray ko kayo. So, alam ko namang talaga nakaka-drain yung pagiging international student. At sa mga temporary foreign worker din, yung mga sacrifices nyo, yung paglabas sa comfort zone, hindi siya madali. So, saludo din ako sa inyo at laban lang. Di ba? Maraming nagsasabi, laban lang, asan ba yung kaaway? Wala namang kaaway. Laban lang kasi alam namin na pagiging temporary dito at iniwan natin lahat sa Pilipinas para sa magandang buhay dito sa Canada is hindi siya madali. Di ba? Puso sa inyo. Di ba? Makaraos din. Di ba? Basta laban ng palag lang. So, yun, medyo mabahaba na yung kwentuhan natin. Dito ko muna tatapusin yung video. Wala pa akong outro, nag-iisip pa ako. Sana makaisip. So yun guys. Yun lang. Maraming salamat sa pakikinig ngayong umaga sa kwento namin dito sa Canada. See ya! Pasok na ako. Malamig talaga guys. Alam mo, simple lang naman ang gusto namin kung ba't kami nag-Canada. Yung tipong pagising mo sa umaga, lalabas ka lang, hindi mo isipin ang traffic o ang trabaho. Kundi kami lang, quality time. Ang pangarap namin, nakikita na namin ngayon. Araw-araw. Ito pala, every day.